Narito ang mga balita sa araw na ito. Kampanya ni Harris nakalikom na ng $200 million. Inihayag ng kampanya ni US Vice President Kamala Harris nitong linggo, nakalikom sila ng $200 million at nakapagtala ng 170,000 na bagong voluntaryo sa loob lamang ng isang linggo mula nang siya'y naging kandidato ng Partido Demokratiko para sa pagkapangulo. Umatras sa kanyang re-election bid si President Joe Biden noong nakaraang linggo at sinuportahan si Harris para sa halalan sa November 5 laban kay Republican ex-President Donald Trump. In the week since we got started, at Kamala Harris has raised $200 million. 66% of that is from new donors. We've signed up 170,000 new volunteers. Saad sa X ng Deputy Campaign Manager ni Harris na si Rob Flaherty sa X. Nagpapakita ang mga poll noong nakaraang linggo, kabilang ang isang isinagawa ng Reuters and Ipsos na magkalapit ang mga numero ni Harris at Trump na naglalagay sa kanila sa isang mahigpit na laban sa nalalabing 100 araw bago ang eleksyon. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. OSG, naghain ng co-warranto petition laban kay Guo. Naghain ng co-warranto petition ang Office of the Solicitor General nitong Lunes laban sa suspendidong mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo na maaaring magresulta sa kanyang pagkatanggal sa pwesto. Itinukoy nila sa petisyon na isinampa sa Manila Regional Trial Court na ang inirereklamo ay si Guo Haping aka Alice Leal Guo. Guo Haping, aka Alice Leal Guo, is unlawfully holding the position and illegally exercising the duties and responsibilities of the Office of the Mayor of Bamban Tarlac. Saad ni Solicitor General Menardo Guevara, iginiit niya na si Guo ay isang Chinese national at hindi karapat-dapat na tumakbo para sa pwesto sa bansa. She has committed acts which, by provision of law, constitute a ground for the forfeiture of her office. More specifically, she has committed acts of serious dishonesty which under the local government code warrant her removal from office. Dagdag nito, matatandaang kinumpirma ng National Bureau of Investigation na si Guo at ang may hawak ng Chinese passport na si Guo Haping ay may parehas na fingerprint. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Selena, pumalag na retokada raw siya. Pinapulaanan na Selena Gomez ang mga kumakalat na chikang siya'y sumailalim sa cosmetic surgery. Sinagot ni Selena sa social media platform na TikTok ang mga tanong ng netizens sa content creator na si Marisa Barrionuevo, isang physician assistant sa isang plastic surgery office na nagbabahagi ng mga larawan ng artista before and after nilang magparitoke. Ito ay matapos ulanin ng kinilalang content creator kung ano ang mga pagpaparitokeng ginawa ng actress-singer. Honestly, I hate this. I was on stripes because of flare-up. I have Botox. That's it. Leave me alone. Komento ni Selena sa video ng influencer. Nag-reply naman si Barrionuevo sa komento ni Gomez gamit ang isang video at humingi ng paumanhin sa singer. I adore you. I really do mean the best. So I apologize with this rubbed you the wrong way in any way whatsoever. Sagot ng PA. Although I always try to lead with grace and mindfulness, I am sorry this upset you. I decided to stop making videos like this last year because of the negative impact it can cause. It was never my intention. Caption pa ni Barrionuevo sa nasabing video. I love you, not about you. I just get sad sometimes. Reply ni Selena sa video. Binigyang linaw naman ni Selena na wala siyang problema sa PA at okay sila nito. Maraming netizens naman ang nagpakita ng suporta sa singer, lalo na't na-diagnose itong may lupus. Lady Gaga, engaged na! Engaged na ang mother monster na si Lady Gaga. Sa TikTok ay binahagi ng Prime Minister ng France na si Gabriel Attal ang isang video kung saan pinasalamatan niya si Lady Gaga para sa pagtatanghal nito sa opening ceremony ng 2024 Olympics sa Paris.
Sa video, maririnig ang global hitmaker na ipinakikilala sa Prime Minister ang kanyang longtime boyfriend na si Michael Polanski bilang kanyang fiancé. Unang ibinunyag ni Lady Gaga ang kanyang relasyon kay Michael noong Pebrero 2020 matapos silang makita ng magkasama sa Super Bowl 2020. Noong Hulyo, nagbigay ng pahiwatig si Lady Gaga ng kanyang pagbabalik sa music scene matapos mag-share ng selfie sa isang recording studio. Matatandaang noong 2020 pa ang huling full-length album ni Lady Gaga na Chromatica na naglalaman ng collaborative single kasama si Ariana Grande, ang Rain on Me. Sa ngayon, ang pinakahihintay ng mga fans ay pagganap ni Lady Gaga bilang Harley Quinn sa pelikulang Joker, Folie à Deux, kung saan si Todd Phillips ang direktor. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.